Okay, magandang hapon sa lahat. Magandang gabi. This is a live, no, tutorial para sa mga first timer na naka-encounter sa system natin, no? Yung sino po bang first timer dito sa system natin? May mga first timer po ba? Meron, Dok. Okay, thank you. So, okay. So sa lahat ng mga first timer, okay, tuturuan ko kayo papaano bilang mga first time kung papaano tayo maka-access sa ating system. Una nating gawin is to go to the Google. Okay, pagdating sa Google, i-type natin dito sa infinite9.net. Okay? Infinite9.net and then enter. So ito yung lalabas. Okay? So ito po yung mga lalabas and then pag meron na po tayong, pag nakapag-entry na po tayo. Now, kapag na-access nyo na to, nakapunta na kayo dito sa infinite9.net and then nakapag-entry na kayo. Pag sinabing entry, nakapag-join na kayo, it's either anong klaseng package, Star, Galaxy, or Universe, no? And then kapag na-register na kayo dito sa system, lagi niyong tandaan yung username na binigay sa inyo ng stockies or ng ka-teammates natin. And then pag alam niyo na yung username, you just take the login. Okay? So, dito sa login, ano ba ito? Okay. Bakit ayaw? Mukhang nakalock. Okay. Dito sa login, itatype natin ang username and then the password. Okay. Sa lahat ng mga bago, meron tayong naka-default na password. Pero after nyo ma-login, okay, pwede ko bang i-login yung username ng, okay, and then password. Okay. So, tandaan natin palagi yung ating username and then the password and then login. Okay? So, ganito ang lalabas sa mga first timer. Okay, dapat kapag hindi nyo pa nabago itong birthday, pwede nyo nang baguhin. Okay? Last night, in-update na po ito ng ating IT dahil meron pong nakapag-raise ng concern na hindi po ito na-update or nababago. But now, pwede na po siyang i-update. Okay? So, kung mapapansin nyo, ganito ang lalabas, lalo na sa mga first time, no? First time. So, laging lalabas itong birthday natin. Paki-update natin, okay? Okay, so ganito ha kapag mga first time. And then dito sa right portion, may nakalagay reminder. Okay? Yung reminder na to, ito yung reminder para sa ating lahat na kailangan natin every month mag-ano tayo ng repeat order. Okay, yung repeat order, yun yung 2.5. Tama? Repeat order. Pag bumili ka na ng repeat order, nakabili ka na sa stockies mo, okay, ititik mo lang ito. Okay, i-click mo lang ito. Please click here. Pag na-click mo yan, automatic na po yan, ma-maintain na. Ma-maintain na yung system nyo. Ibig sabihin, you are qualified para makatanggap ng unilevel bonus. Okay? So, i-open ko na lang yung ano. Right. So, this is a demo account. Okay. Now, dito sa taas may home, may member dashboard. Sa member dashboard may nakalagay personal management. Dito natin lahat i-edit. Okay? Pwede nating i-edit dito yung ating mga password. Okay? So, ganyan ang ating password or kaya yung ating mga bank account. Okay? Kailangan natin i-edit yan. Kung anong klaseng bank, saan ipapasok. Okay? Kasi kung anong nilagay nyo dito, pag print ng commission list, lalabas po yan doon. Okay? I think, right.
Dahil kung ano yung ilalagay natin dito na details, lahat po yun ay lalabas doon sa commission list. Hindi po, wala po kaming karapatan magbago, okay? Kahit kami dito sa company, kung sino man nakaka-access nito, tatlo lang po ang nakaka-access nito, okay? Even sila Sir Joey, wala po silang access ng ating system, kundi yung pinaka-ating IT, ako at yung aking anak, saka yung aking asawa. Okay Right. naman. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan kong ah, ipa-update sa inyo yung informations na to, especially sa bank informations. No? Thank you, ate. Thank you. So, okay. Why? Madalas kami po ang inaaway dito sa likod. Okay? Yung company na yan, di nagbibigay ng komisyon. Yung company na yan, nadidelay yung mga komisyon. So, ito yung rason kung bakit namin pinapaalala sa inyo. Why? Dahil wala pong kaming karapatan manghula kung anong pangalan nyo at kung account number nyo. And then magrereklamo dito sa opisina, minsan nang aaway pa. Okay, hindi po kami nagkulang, nagpapaalala na please, paki-update po ito. Kaya nung naglabas kami ng memo, dahil talagang hindi po talaga sumusunod, no? Talagang may tao po talaga na hindi marunong sumunod. And then, yung pa ang galit na galit dito, nakikipag-away sa staff. Okay, huwag niyo pong awayin yung staff, hindi po namin kasalanan. Hindi po namin kasalanan na inilagay nyo ang pangalan nyo ABCD at ang account nyo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa tagal ng paalala namin, hindi sinunod. That's why naglabas ako ng memo na starting this date, okay? Anyone na paglabas ng, okay? Ito po yun. Paglabas ng commission list, okay. I think kailangan ko picturean or no? Ganito ang commission list. Alright. So, ito yung date sa dulo. Username nyo or pangalan nyo. Okay? Ito yung bank. Ito. Ito yung date. Ito yung bank na nilagay nyo doon sa registration nyo. And then, ito yung pangalan nyo at account number. Okay. Ito yung bank name. Ito yung date. Ito yung bank name, ito yung pangalan nyo at account number, ito yung total commission nyo, and then ito yung net. Kasi ito yung total commission nyo na may nawala pang 10% tax. Okay? At ito yung net. Yung net, ito yung hinuhulog sa account nyo. Ito. Now, kapag wala kayong bank account, tulad yan, okay, Union Bank, okay, Union Bank ang name ng bangko, walang pangalan, walang account number, saan namin ihulog? Okay? And then, magrereklamo, puro reklamo, puro reklamo. Ito, commission list po ito. Ito yung mga unilevel. Okay? Ito yung unilevel account na pinaprint namin. And remember, our unilevel, baka sasabihin nyo naman, bakit walang unilevel? Okay. Ang ating unilevel is every 15th of the following month. Okay? So, ito na yung mga unilevel na mga username na nakakuha ng unilevel. Okay? So, eto yun. So, kung nakikita nyo, okay? Kung nakikita nyo, meron po tayong malaking responsibility kung bakit kailangan nating i-update. Maging accountable po tayo sa account natin. Okay? Kasi, para maiwasan na ay hindi ko na receive. Oy, kung ano, baka naman yung mga account na nilagay nyo ay account ng ibang tao. Okay? Isa sa naging memo ko, kapag ang username mo, kunyari pangalan mo ay si Petra, ang nakalagay ditong account ay hindi mo pangalan, si Pedro dito, hindi namin ipapasok. Okay? Why? Unless meron kang sulat, nag-request ka dito, merong written request. Dahil na-encounter ko na to before, no? Ginamit ang pangalan ng pangalan niya and then account ng kaibigan dahil sobrang tiwala.
And then si kaibigan doon ipinasok ang commissions, hindi pala nakarating doon sa totoong owner. So, iyan yung rason kung bakit hindi namin hinuhulog kapag hindi match ang pangalan mo at ang account number mo na nakapangalan. Make sure na maayos pag-match po ang pangalan mo at yung bank account number ay nakapangalan sa iyo. Kapag hindi, hindi po namin ihuhulog. So pumunta kayo dito and then mag-request kayo para at least maibigay namin na talagang kayo yun para maiwasan natin yung mga naiwasan. I have experience na sa mga ganitong uri ng issues, no? I've been to this business for about 11 years na. And then, yung commissions natin ngayon, wala pa po ito sa 1/4 dati. Okay? And magtanong po kayo, kahit sinong magtanong kayo. In my previous company, wala pong issue na hindi kami namimigay ng commissions, no? Hindi po namin ugali na yung mga commissions, yung mga pinaghirapan natin ay hindi namin ihuhulog sa inyo. Okay? Hindi ho kami ganun ah, hindi kami ganon ka-dishonest sa inyo. Okay? Magtanong kayo kung meron kayong mga commissions. Okay, kung may issues kayo about commissions, okay, feel free to send inquiry to Sir Joey kasi si Sir Joey po ang magbibigay niyan. Dito sa office, may system po kami lahat. Okay, kung anong klaseng issues, kanino ibabato yung issue, kung sino ang magsusolve ng issue. Hindi yung puro po tayo dakdak, kasi hindi tayo sumusunod sa mga memo. Okay? Hindi tayo nakikinig hindi tayo nagbabasa, and then hindi po tayo nakikinig doon sa mga rules. Hindi tayo sumusunod sa rules and regulations. Alright. Importante po ang rules and regulations and memos from the company. Why? From our end, how many people dito sa likod, and ilan ba ang hinahawakan namin from Luzon, Visayas, Mindanao, and then the other country pa, no? So hindi ho ganun kadali. I hope you understand kasi hindi po kami mga magician dito sa likod. Hindi po kami ganun kailangan po namin ng sistema din. Okay, kung nakikita niyo po, the reason why na pwede mamaya na po yung tanong. Mamaya na po yung tanong. Okay. Ulitin ko po, hindi po tayo pwedeng dummy account. Okay. Remember, we only have one account policy. Okay? We only have one account policy. Hindi po tayo pwedeng mag-dummy account. Okay? So, kapag may dummy account, sumulat kayo dito dahil kapag hindi nyo yan aayusin, we can ask the IT to dissolve that account. Okay? Kasi ayaw namin ulitin ko, yung system natin, hindi po tayo naglalaro. Okay? I tell you, ang dami na po naming naging milyonaryo sa ganitong uri ng business. Dahil sineryoso nila, tiningnan nila na yung system na to, ito yung susi kung saan pwede tayo mag-generate ng income. And then, yun nga lang, hindi talaga siniseryoso kaya pinababayaan lang. Alright? So, ito yung, kung nakita nyo na, okay, gusto ko ipakita sa inyo kasi akala nyo kasi basta gumagawa lang kami ng mga account kung saan na may hulog. No, ito po ay nanggagaling doon sa kung anong niregister nyo. Okay? Ito yung date ng cut-off o commission list. Ito yung list of bank account. Ito yung pangalan at ng bank. Ito list of banks, then your name and the bank account. Ito yung total commissions, and ito yung pinaka-net. Kasi ito yung magle-less pa tayo dito ng 10%. So, this is how the commission list, ganito itsura. Okay? So, ganyan ang itsura. Kapag hindi nyo i-edit, wala pong kaming karapatang mag-edit nito. Okay? Nakaprogram po ito doon sa kung paano nyo finil upan yung form
during registration. Okay? So now, ituturo ko sa inyo yung paano ba tayo mag-register. Okay. So let's go for registration. Okay. So i-log out muna natin. Okay, log out. Paano ba tayo mag-register? Being a first timer, no? Nag-join ka, you decided to join. Okay, punta tayo dito sa infinite9.net. Ulitin ko. Okay, dito sa Google, infinite9.net, and then register. Okay, register. Sa mga first time. Kung napansin nyo dito sa register, pag nag-register tayo, andito po yung company policies, no? Lahat po ng company policies, gawa po ito ng ating company lawyer. Hindi po ito gawa-gawa namin, but the company lawyer. Okay, so lahat ng policies ng company andito. Pwede po tayo magbasa. Okay? Andito po lahat ng mga rules and regulations, and then nasa atin po kung nandiyan po lahat nakalagay. Kung sa palagay nyo, ayaw nyo, so do not join. Okay? Kasi kung ano nakasulat dito, we will implement because this is company rules. We need to have rules, okay, para magiging maayos, no? Kapag hindi po tayo susunod sa rules, magkagulo-gulo tayo, okay? So lahat ng rules na andito, even the cross-recruiting within Infinite9 teams, bawal na bawal po ito. No poaching from other MLM companies. Okay. Sa ethics, distributors must act professionally and ethically at all times. Deceptive tactics such as spam, pressure selling, or misleading advertising are not allowed. Respect and cooperation between uplines and downlines are expected. Yung mga team, sa bawat team natin. So lahat po to ay nandito, no? So kung makikita natin, nakasulat po ito lahat. If you want to agree on, then click agree. Okay? So dito po nakalagay yung ating registration form. Okay, sa registration form, ito yon kung ano ilalagay mo dito. Kunyari, sa sponsor, sino ba ang naka-share sa'yo? Okay, kunyari, ang naka-share sa'yo is si Star. Okay, pag nakapula, ibig sabihin, hindi na po siya available. Okay? So maghahanap ka, ay hindi na pala pwede yan. Pag nakapula ha, star, ibig sabihin si star, meron ng username na gumamit ng star. Pag naka-red, ibig sabihin hindi na pwede. Okay? Paglagyan ka natin ng stars. Okay? Ayaw pa din. Okay. So kunyari, si Milk. Okay. Sponsor. Okay. Alright. Mali pala. Okay. Pag naka-green, okay, ibig sabihin, nasa loob ka na. Okay? Okay. Pag, kunyari, si Amore, naka-green, ibig sabihin, nasa loob ka na ng system. Pero kung nakapula, kunyari, ang nag-sponsor sa'yo, si Star, okay, nakapula, ibig sabihin yung sponsor mo, wala pa din sa loob ng system. Ibig sabihin, pareho kayong hindi na-register. Okay? Sabihin mo, ay, si Star yung username ko. Okay. Pag nag-type ka, Star, ay naka-red. Ibig sabihin si Star, hindi rin na-register. Wala pa siya sa loob ng system. Pero, kapag naka-green, okay, tingnan mo, naka-green. Pag naka-green, ibig sabihin, nandun na siya, nandun na siya sa loob ng system. Okay? Okay, tandaan nyo, dito pa lang makikita niya. Kunyari, flower, ang username mo, ng upline mo, or ng sponsor mo, naka-red. Huwag ka nang tanungin mo siya. Pareho pala tayong hindi naka-register, tapos inisponsoran mo ko. Okay? Siya din, wala din sa loob ng system. Okay, tandaan niyo ha, pag naka-red, ang sponsor name nyo,
ibig sabihin wala pa siya sa loob ng system. Okay? Pero kung naka-green yan, ibig sabihin registered na yung nag-sponsor sa'yo. At least doon pa lang malalaman na, ay, hindi ka pa pala nasa system eh. Paano yan pag naunahan kita? Okay. Paano kung naunahan? Hindi ka rin mare-register. Why? Siya yung sponsor. Kapag ang sponsor hindi na-activate, ikaw na ipapasok, hindi ka rin pwedeng i-activate. Tandaan ha, kapag ang sponsor mo, red ang username niya, pati ikaw, hindi ka rin maipasok. Sa ibang system kasi, pwede. Kaya ayoko yung ganun kasi nangyari na yun sa system namin before, sa company namin. Alam mo ba yung system namin dati? Pwede kang i-register. Minsan nauunahan ka eh. Kunyari, ikaw magaling ka. Sasabihin nila, uy, nasa loob ka na ng system. O pwede ka register pero hindi ka pa activated. Ganun po ang ibang system. Ang mangyayari nun, dahil magaling ka, ikaw yung pinakadulo. Ilagay ka sa pinakadulo. Papasukan muna nila ng sobrang daming mga username kasi nag-aabang sila dahil magaling ka. Dito, hindi pwede. Kapag hindi na-activate ang sponsor mo, hindi ka rin pwedeng ma-activate. Okay? So, tandaan niyo po yun ha. So, na-anticipate na namin to kasi ang dami na po naming na-experience na ganito. Kunyari, okay, ganyan, green, ay, totoo nga. Pangalan, tapos yung username mo, ang username mo, ganun din. Pag hindi na available, kunyari, yan, pag nagpula, ibig sabihin, ang bago mong username to pag nagpula, hindi mo na pwedeng gamitin. Okay? Hindi mo na pwedeng gamitin. Ah, pero kung tulad yan, stars. Okay. Pwede mo pang gamitin ang stars kasi green. Pwede mo po siyang gamitin na username. And then password, ito yung default natin. Pero ulitin ko, kailangan nating baguhin yon pagdating sa login mo. Baguhin mo yun para hindi ma-access ng iba. So, confirm password, yung TIN. Sa mga first time na wala pang TIN, ilagay nyo muna yung temporary, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pag meron na, pwede na kasi kinakaltasan kayo ng 10% withholding tax at nire-report po namin yan sa BIR. Okay? And then yung address nyo, kay province, kay mobile number. Okay, kasi dito sa mobile number, ipa-activate ko yung text message. Pag once may activities dito sa system mo, may magte-text sa'yo, oy, new uh, new distributor is activated under your A or B. O ganon. So, dati, na-receive na, ginawa ko po ito dati. And this time, ipa-activate ko siya. That's why, use your legit na mobile number para ma-receive mo siya. And then the bank, okay, dito bank, pwede kang mamili for the meantime, okay? And then account number, ulitin ko, hindi po 1, 2, 3, 4, 5. Kasi pag print ng system ng commission list, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Account name and the account number. Then register. Now, pag na-register na, sasabihin mo doon sa nag-sponsor mo, ipa-activate mo na ako. Okay? Ipa-activate mo na ako kasi na-register na po ako. Okay, pag activated ka na, dito mo na makikita, makapag-login ka na ngayon. Okay? Ulitin ko, balik tayo sa Google, infinite9.net, and then login. Okay, login. Yung username mo and then the password, login. So, kanina, makikita nyo yun, i-update nyo yung birthday nyo, kasi ang birthday nandito yan, no? Lahat ng may birthday this month, lalabas dito para malalaman namin kung sino po yung ating i-announce, kung sino po yung i-greet natin sa group natin. So, importante po yun. Keeping in touch, no? Malaking bagay po yung batiin tayo ng ka-teamwork natin. Iisa po ang ating ginagalawan. So now, ito po yung lalabas sa ating system. Okay, dito, personal management. Kung ABC 1, 2, 3, i-click mo tong personal management. And then, dito sa baba, ito, yung iyong password. Babaguhin mo yung password mo. Okay? So dito,
Network database, okay, wag yan. Genealogy, dito mo makikita yung left and right mo. Ito, a pair genealogy. Dito mo makikita ang mga left and right natin, no? So, ito yun. Ay, sorry. Okay. So, dito natin makikita yung ating left and right. Okay? So, dito natin mamomonitor kung ano yung malakas na leg. Okay? So, sa mga baguhan, okay, huwag kayong malito. Hindi ko talaga naintindihan. Ano ba talaga? Paano ba ako kikita? Okay. Ito yung account nyo. Okay. This is a demo account. Ha? Hindi po to actual account. Demo account lang po ito. So, this one, okay, kung makikita nyo total number of sets na ipinasok nyo, okay? Total number of sets or total number of boxes, kasi boxes tayo. Monthly, weekly, daily, and carry forward. Ang carry forward ang palagi nating titingnan. Okay? Ito yung A, ito yung B. Ang carry forward is B. So ngayon, mas marami ang B. So ang tatrabahuin ko is A. Okay? Para mag-pairing, pairing, pairing, pairing. Okay? So ito yung account nyo i-monitor. And then kapag nakapag-maintain na kayo ng 2.5, bumili kayo, sinabi nyo doon sa stockist, bumili ako ng 2.5, paki-maintain yung account ko. Okay? Paano i-maintain? Okay? Wag niyong pabayaan yung account nyo. Okay? I-maintain natin. Why? Pag na-maintain na yan, bumili ka ng 2.5, sabihin mo, paki-maintain yung account ko. Ibig sabihin, you are qualified sa unilevel income. Pag na-maintain yan, meron po yung letter M. Ibig sabihin, maintain na yung account mo. Now, anong titingnan mo? Sasabihin mo dun sa stockist. Pa-maintain yung account ko. Si stockist pupunta. Okay. Pagdating sa stockist dashboard, ilagay dito. Okay, maintain. Okay, dito sa active member. Okay. Ayan. Ano nangyari dito sa ano? Okay. Kunyari, si Astro Boy bumili ng isang box. Kasi monthly, kailangan natin. Okay. Nakalagay dito, maintain. Okay? Pwede nyo ring i-view yung account nyo dito, pwede nyo i-maintain, pwede nyo i-upgrade. Okay? Sa ang mga stockist lang po ang pwede mag-upgrade. Okay? So, pag i-maintain nyo yan, okay? Nakalagay dito. 'Di ba? Isang box lang. Okay? Isang box. Dito, yung MPIN, syempre ang nakakaalam lang nito yung mga stockists and provincial sa municipal. Halimbawa, si Astro Boy, last time, tig-isa-isa lang. Okay, ngayon, pwede ka nang, bawa, ikaw si Astro Boy. Sabi ni Astro Boy, ay hindi pwedeng isa lang ang i-maintain ko. Ay, bumili ako ng 50 boxes. E di ilagay mo 50. Okay? So, i-ano ng ating stockist yan, okay, yung PIN niya and deactivate, automatic yan, mababawas dito sa repeat wallet ng mga stockist. So, bakit ko ipinakita sa inyo to? Dahil sa mga regular distributors, dapat bawat bili natin, okay, lagi niyong tandaan, 2.5, okay, lagi niyong ipa-maintain yung account niyo. Okay? So, yun yung trabaho ng mga stockists, i-maintain yung account doon sa mga bumili ng 2525. Para saan ng 25? Para sa unilevel bonus. Ang unilevel bonus natin is from 1 first of the month and then the end of the month. Okay. So now, saan naman natin titingnan dito? Okay. Dito yung account information. Ito yung gross income, ito yung net income, ito yung net, ito na yung may mga bawas. Okay? Yung e-wallet, ito po yung weekly income dito lalabas. E-wallet, weekly income from Monday to Sunday midnight cut-off. Kung ano yung pumasok sa'yo, introducer bonus or pairing, dito sa e-wallet papasok. Okay? Sa e-wallet ulitin ko, introducer bonus at saka pairing, yun yung papasok dito dahil yan ay weekly. At kasama din dyan ang mga
stockist fee. Okay, yung activation bonus. Kasama din dyan ang activation bonus. Okay, hindi, ulitin ko, sa mga normal distributor, ang papasok sa e-wallet ay introducer bonus and pairing. Dito yon, weekly ito. Nagbabago ang amount dito. Depende kung ano yung ating production. Now, sa mga stockists, dito din papasok ang introducer bonus, group bonus, and activation bonus. Now, etong M-Wallet, ito yung hindi ko pa to pina-activate sa inyo, ha? Wag muna natin tong i-discuss. Yung Unilevel Wallet, ito yung Unilevel Wallet natin. Dito lalabas yung summary ng income natin monthly. Okay, ay, meron akong income this month nung November. Okay, November. Dito yan lalabas. Pag run ng system, dito yan lalabas. Okay. Now, saan na ba natin titingnan? Okay, balik tayo dito. Saan natin titingnan ang Unilevel bonus? Dito tayo sa e-wallet. Okay? Kung mapapansin nyo e-wallet, ito yung weekly income nyo na pwede nyo kitain the whole week. Okay? Kung huwag kayong magtaka dito. E-wallet, okay, inilagay na dyan sa taas. Ay, may 1,550 ako ngayong week na to. Okay? So now, saan titingnan? Punta ka dyan sa e-wallet. I-click mo yan. Unilevel. Yan. Sa Unilevel bonus, okay, kung makikita nyo, ah, pina, ano ko po talaga to, pina-upgrade ko, kaya nga may mga adjustments pa na hindi kami basta-bastang nagpa-training kasi may mga adjustment pa akong pinagawa, no? And again, wala pong nawawala sa mga accounts nyo, no? Ito yung sa Unilevel. Kung makikita nyo, pag nag-maintain kayo, makikita nyo ito. Alright? Ito sa taas, Unilevel bonus history. By month. Okay, monthly. Tingnan mo. October tayo nag-start. September, October, August, September, October. Okay? Nasa baba ang August. Nag-start tayo ng August, Unilevel. August, September, October, November. Sa ano pa to lalabas? Okay, yung November sa first week pa ng December. Okay. Dito sa August, may 6.5. Okay, paano ba ako nakapag-generate ng 6.5? Kung napapansin nyo, naka-highlight yan, i-click nyo. Pag kinlik nyo yung highlight, ilalabas na yung history. Paano ka nakabuo ng 6.5. Ayan yun. Yan yung mga level na bumili ng tig 2.525. Okay? Last time, tigi-isa lang. Okay, yun ang system natin nakadesign. Tigi-isang box lang bawat isa. Dito, ngayon, pwede nang mag-maintain ang account mo ng kahit ilang box. I-maintain mo yung account mo. 100 boxes ang binili ko. Sa akin to lahat. Okay? I-maintain mo doon sa account mo. Dito, eto yung tigi-isang box lang. Di ba 50? Hindi umalit ang 50 ha. Tingnan mo. Hindi mo na mamalayan. Okay? Hindi mo na mamalay mga bumibili ng 6565. Remember, up to 12 level. Okay? And then, auto-compress pa ang system natin. So, ito yung summary. Ba't ka umincome ng 65? Makikita mo yun. September 6.5 uli. Okay? So, ngayon, i-click mo lang yan. Pag na-click mo yan, ibig sabihin, makikita mo yung history kung paano ka umincome ng 6.5. Ito yung mga level na nag-maintain. Ang daming level 7, level 8, level 9, level 10. Okay, tigwa 1 box lang ito. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pumalit ang Unilevel, ha? Sa lahat ng bumibili ng tig 2525, ngayon pwede na nga na kahit ilang box pa bibilhin mo. Ilagay mo doon sa maintain. So dito nyo nakikita lahat ng history. Okay, paano kayo nag-come up ng ganyang amount? Naandyan ho yan lahat. Yung pinaka. Ayan o, napapansin nyo, may 100. Ibig sabihin, nag-maintain ng 2 box. Okay? Mention ko. Si Dunamis 2, nag-maintain ng 2 box. Kaya meron siyang 100 doon sa baba niya. Okay? So yan, makikita natin. Nag-a-appear na po. Meron dito 500. Tingnan nyo. Sino to si Dean? Level 8, 500. Okay? So 500. Ilang sets yan? So,
Makikita nyo, dito may 100, dito may 100. Nako, exciting ang unilevels. Totoo lang. Yan yung mga 2525. Mga repeat order. Isipin mo, bumibili ka lang. Okay. Nagsipag ka lang. Nagsipag ka. Okay. Okay, 2525. Hindi na nga 25 eh. Yung iba, sobra-sobra pa sa 25. So, ayan na po. Lumalabas na po yung unilevel bonus natin. Yan yung mga history. Okay? So, andito yung pinaka-history ng unilevel bonus every month. Okay, now, dito naman sa baba, itong present na to, pag hindi ka nag-maintain, okay, pag hindi ka nag-maintain na, di ba nakalagay dito, hindi ka pumunta sa stockist mo, o i-maintain mo yung account ko, bumili akong 2.5 ba? Pag hindi ka nag-maintain, hindi mo to ma-view, yung unilevel bonus na to. Dito mo ma-monitor yung present, okay, yung ngayon, okay? Pag hindi ka nag-maintain, hindi mo ma-view yan, okay? Wait lang. Okay. So, ayan. So, ngayong month na to, tingnan mo, monitoring lang to. Okay, ngayong month na to, tingnan mo, may 200. Okay? May 200. Isang tao bumili ng ilang tig 2525. So, ayan, aakyat yan sa'yo lahat. Okay? So, ito yung, nandito yung mga summary. Makikita mo lahat kung sino yung mga nag-maintain. So, dito nyo mamimaintain, mabuview yung unilevel bonus. Okay? And then, every end of the month, dito nyo makikita, unilevel wallet mo. Okay, unilevel wallet. Dito yan yung pinaka-summary. But, no need na. Dahil andito na rin siya, oh. Unilevel bonus history. Andito na. Mamomonitor mo. Ay, isipin mo, hindi ka ba ma-excite? Every month, nagbabago po yan. Lalo na pag magsipag ka lang, 25, 25, 25, magbenta ka ng mga repeat order. Pakibintin nyo po yan. Dahil ito po yung income ng repeat wallet. Repeat order sa unilevel bonus. Alright? So, marami po tayong titingnan na income. Dito, sa Unilevel, at saka dito sa e-wallet. Ito yung sa sponsoring. Ito yung introducer bonus, at saka pairing bonus, at saka activation bonus. Tingnan nyo, di ba may ways to earn tayo? How many ways to earn? We have 5 ways to earn. So, ito palang dalawa, imo-monitor natin. Pwedeng dito ka masipag, sponsoring, okay? Pwede ka rin dito sa unilevel bonus, yung 25, 25, 25. Alright? So, hindi po tayo nawawalan actually. Lahat po yun ay papasok dito kapag tayo ay nag-maintain. Kaya hindi nyo nakikita kasi hindi nyo pinapamaintain. Basta bumili ka lang. Basta bumili ako, yun na yun. No, wag kang pumayag na hindi mo makikita na i-maintain ka. Makikita mo yun eh. Mamomonitor mo yun eh. Tingnan mo yung per genealogy mo. Sabihin mo, sabi mo na maintain mo ako, bakit walang letter M yung aking account? See? Bumili ka kay Stockist. Sabi, ako na bahala sa i-maintain kita. Tapos pagka-maintain, sinabihan ka i-maintain, yung pala hindi. Yung pala, ibang username ang maintain, hindi ikaw. So ngayon, magreklamo ka kasi pag ang indications na na-maintain ka is may letter M. Okay? So ibig sabihin, maintain ka nung stockist kung saan ka bumili. Alright? So ito po yung ways of income ng Unilevel. Sa lahat po ito, ma-normal distributor or ma-stockist man, the same po tayo na may kakayanan na kumita sa Unilevel bonus. Okay? So, again, meron po tayong mga ways to earn. Ito yung sa Unilevel, dyan yung mga magagaling na 2525 repeat order. At dito naman sa mga sponsoring, e-wallet. O dito ka, magaling ka muna sa e-wallet. Sponsor, pairing, dito ka. Alright? So, yan yung mga babantayan natin na income. Ang Unilevel once a month. Okay? Once a month. Ang introducer at saka pairing dito is weekly. Tandaan ha? Weekly. Now, gusto nyong tingnan lahat ang transactions. Okay? Ang transactions dito ka sa member dashboard. And then, account information. Okay? Tingnan mo lahat sa account information. Mula umpisa, dito yan lalabas. Okay? Si admin nag-transfer,
activation bonus for kung andito lahat ng transaction, kung sinong inactivate mo, paano ka nag-pairing, magkano yung sponsor bonus, okay? Ayan o, nakalagay po lahat. Actually, malinaw po itong system natin, no? Ito yung na-receive natin. Ito yung introducer bonus. Okay, pag 4-5, ano nga to? Pag 4-5 ang ating introducer, yan po ay universe. E-money deduction, o ito, dinidak ang 21,000 kasi universe. Activation bonus, di ba? Pag stockist kayo, may activation bonus ka 600 kasi nag-activate ka ng universe account. And then tuloy-tuloy lang yan. And then every week, okay. Halimbawa, November 1 to November 7, dito mo titingnan yan. Oops, nakalagay. Makikita mo. Alright? Makikita mo dito. May daily group bonus. Ito nakalagay. Ito, weekly auto bonus withdrawal. Ito yung commissions mo this week. Okay? Pag nakikita nitong WD, weekly auto bonus withdrawal, ibig sabihin yan yung commission nyo on that week. Paano mo yan malaman? Andyan o yung summary. Ayan yung summary. Okay? So, titingnan, panibago na namang week. Okay? And then, meron na namang WD. Okay? WD. Okay? WD. Okay? Depende sa production natin weekly. Tandaan niyo yung WD. Ibig sabihin, weekly bonus yan. Okay? Yan yung sasahurin nyo. Ito yung mag-a-appear dito. Pero, ayan yung mag-a-appear dito sa e-wallet. So, lahat ng transactions nyo, nandito lahat. Sinong inactivate, magkano introducer, magkano activation bonus, magkano ang pairing. Andito yan lahat nakalagay sa account informations. Dito naman, ito yung mga summary. Okay, so summary na ito. Yan, may monthly, ito yung yearly. Okay? So, by year, dito yan lalabas. Lahat, no? By month, okay? Yearly, dito yan lalabas. Okay? And then, dito tayo sa, I think, ano na, okay na tayo dun sa mga distributor, no? Normal distributor. So, dito po natin makikita. Alright. Alright, meron pa po ako ipapakita sa inyo. Gusto mong malaman kung ilan ang pumasok this week, ilang sets, no? Dito. Okay, tingnan nyo yung per genealogy and then i-click nyo ito. Ayan. Pag kinlik nyo yun, ito yung cut-off. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, ito yung 1 week. Makikita mo dito, ay wala man lang nag-activate ngayong week na to. Okay? So, wala kang pairing. Wala kang introducer. Wala kang pairing. Okay? Walang nag-activate. Okay, anong araw pa ngayon? So, ito yung A, ito yung B. Okay? A and B lang. Tapos, weekly number of sets. Diyan po makikita kung ilan ang pumasok na activation the whole week. Okay? So, ulitin ko. Kung gusto nyong ma-monitor, ganyan lang. I-click nyo lang. Ayan. Ito yung weekly monitoring. Ay, ngayong araw na to may pumasok sa B. Ay, ngayong araw na to pumasok sa A. So, pinagbabangga yan ng system. Yan yung sa pairing. Okay? So, ano pa ba? I think nabanggit ko na sa mga normal distributor. Okay? So, Bali, okay, ang part 2 po natin, exclusive na po to sa ating mga stockists. So, kung okay na po, may mga question po ba sa ating mga distributor? Dahil right after this part, we will ask you to, okay, exit from the Zoom para naman po sa mga ating mga stockists. May question pa po sa ating mga distributor, mga regular distributor? Kung wala na po, pwede na po kayo mag-out para po sa ating part 2 na discussion po. Wait, may question pala dito, Doc. Meron po ang katanungan dito, Doc. If ever daw po may stockist na hindi nagbibigay ng code, ano po bang dapat gawin sa ganyan?
um, hindi po pwedeng hindi magbigay kasi hindi ma-activate yung Kaya nga mga pa, anong po, sanction po sa mga stocks na hindi nagbibigay ng code? Dememohan okay. natin. Kung paulit-ulit na lang, I think I have to ask attorney regarding sa kung anong sanctions Basta ang kasi gawin niyo lang po mga distributor, isulat niyo lang po kung kailan kayo bumili, tapos ano po binili niyo para at least doon po tayo magba-base ng ating mga ng ating let's say reklamo base doon sa stocks po na napagbilan niyo. Tama po Doc, no? Ganun na lang. yes. Alright. Kasi And then karamihan, regarding dito kay Jing, okay, gumawa po kayo ng sulat, request, na at least may panghahawakan kami na galing sa inyo yon na na dummy account pala, okay? You need to write a request, no? Para at least maano namin, tama po. ma-aware kami na itong mga accounts na to ay belong sa taong ito, no? Tama. Alright. So, hindi po pwedeng kami po ang gagawa. Kailangan meron kaming panghahawakan, no? Hindi Yes. po tayo pwedeng magtuturuan pagdating dito. Mahirap pagdating sa pera. Nagtuturuan. Okay, ang commission is Friday and Saturday. Okay? Okay. Friday and Saturday. Why? Lalo pag, okay, gusto kong ipaunawa sa inyo, no? Every time na nasa biyahe kami, malayo kami, ang limit namin everyday, actually po, naghigpit po ang bank talaga. Ang limit namin everyday is only 50,000. Online transfer, 50,000. So, sometimes umaabot tayo, malaki ang commissions natin, sometimes ang laki. So, hindi namin Kaso, mabubuo agad nung on that day, lalong-lalo na nung lagi kaming nasa ibang bansa. Limited ang pasa. Daily is about 50,000, no? Halos tig 50,000. And even sa withdrawal sa company, no, 500,000 lang talaga daily. At ang dami pang mga kung ano-ano hinihingi, no? Dami pang mga explanation. Okay, so ganun ang nangyayari ngayon. Then ako, how many times na po ako na nasa ibang bansa and then hindi ko magamit yung account ko. Kaya na-block ako totally. Kaya nung nandun kami sa, I think, Europe ba? O Mongolia. Wala akong magawa. Hindi ako makatransfer. Wala akong transactions na magagawa. Why? Naka-block lahat. Kahit bumili ako, hindi pwede. Hindi na ako pwedeng gumamit ng account ko. And ang hirap po, lalong-lalo na sa ibang bansa ka. And then, nung dumating kami dito, nagreklamo ako sa BDO. Ano nangyari? Lahat ng transactions ko, binablock. Decline, decline, decline. Sabi ko, paano naging decline? Na hindi po pwedeng, ah, bakit kailangan i-decline? Lahat ng payment ko, decline, decline, decline. And then, sinabihan ako ng BDO kasi nireport ko siya. Dapat daw bago ako umalis, nag-inform ako sa kanila na gagamitin ko ang account ko sa ibang bansa. So, nung nag nung time na yon, before kami umalis, 1 week before umalis, nireport ko na po sa BDO nung nag-Europe kami na gagamitin ko ang account ko sa ibang bansa kasi namomonitor po nila yan. Baka scam, alam naman natin. And it's good kasi may protection tayo. Kaya lang kung hindi po tayo aware, no, tulad ko, ang mga transactions, no, especially pag mga payments na ng product malalaki, hindi ho talaga magagawa in one day. So, yan yung rason kung bakit ang schedule ng commissions natin is Friday, Saturday. Okay? Friday, Saturday. And then, ang problema pa kapag sa company account, corporate account, ang dami pong bago i-release, kailangan makausap yung pinaka-owner ng account. No? Paano kung nasa ibang bansa kami? Okay, and then wala kaming signal. So, ang hirap po ng transaction. So, isa yun sa rason, kaya pinapaliwanag namin sa inyo kung bakit Friday, Saturday ang commission natin dahil sa situations ng ating banking system. Limit lang po everyday ng 50K.
no, yung transfer. Okay lang kung nandito kami, pero kung wala kami dito, mapipilitan po kami na in 2 days, no? But bihira po ang Monday pumapasok. I think once lang na pumasok Monday nung nasa Europe kami, no? Dahil nagsabay yung payment ng product at yung commission list. But every week po, pumapasok po talaga yan every Friday, Saturday. Okay? Yan po yung commission na napapasok sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayusin nyo yung mga account. Dahil kung yung account name nyo ay EBC at yung account number is 123456, wala po kami magagawa doon. Dahil talaga namang hindi po kami pwedeng manghula. Okay? Hindi kami pwedeng manghula gawa ng hindi namin alam kung kaninong account yun. So, that's why I advise you to update, no? Please do not forget to update, okay? Pag may babaguhin kayo dito sa account nyo, okay, personal, okay, pag may babaguhin kayo dito, do not forget to tick the update information para yun na po ang ma-register. Okay, I hope na may maunawaan na po natin na wala po kaming hanggat may account kayo, hanggat may pwede kaming mapasukan ng commissions nyo, pinapasok po yan, it's either Friday or Saturday. Okay? Ang hindi lang na ipapasok, ulitin ko, yung mga walang account number. And then, late na sila. Magsasabi, parang may commission ako doon na. So, late na. Kasi nga, hindi natin priority. Okay? Hindi natin siniseryoso. Kapag may commissions na, saka ka pa magrereklamo. And then, awayin mo ang company na wala kayong na nare-receive na commissions. So, hindi nyo marireceive talaga kasi ABC pangalan nyo. Number nyo, account number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I hope mag-unawaan po tayo dahil we have to make sure na maibibigay sa inyo kasi alam ni Sir Joey yan. Okay? Matagal na po kami magkasama ni Sir Joey. Alam ni Sir Joey na ang commissions namin before sa aming previous company, weekly, nasa 12 million, 13 million, 13 million, hindi bumababa ng 10 million ang aming commissions weekly. Tanungin mo si Sir Joey kung may mga tao bang hindi namin binigyan ng commissions. Wala po kaming isyong ganun. Kasi ang prinsipyo ko, pinagsikapan natin lahat yan. Tinatrabaho natin yan because we need to earn. Hindi po namin ugali na manguha ng pera hindi amin. Okay? Gusto kong linawin sa inyo yan. Kahit magtanong kayo sa mga tao na nagko-commissions, never pong na-miss out yung commissions nila hanggat meron kaming pwedeng pagpapasukan. So, si Sir Joey makapagsabi niyan, hindi po less than 10 million yung aming commissions a week, weekly po. And wala po sa history namin na hindi kami namimigay ng commissions. Dati sa Ortigas, napakahirap mag-disburse ng commissions dahil walang payroll account doon. Pati ako, pati kaming family, pumipila kami sa bangko dahil iba ang policy doon. Kunyari, hindi kami magkakakilala kasi pag nagkakakilala, na ano na kami na ay sa company na sa RF3 ito. So kunyari hindi kami magkakakilala. At bawat isang tao, ilan yun? Ilan lang yun dad? 10? Ang 10 lang ang bitbit namin na deposit slip. Sa dami pong nagko-commissions, no? Can you imagine 13 million, 12 million a week? Okay, so ulitin ko, hindi ho kami, wala ho sa ano namin na yung pinagsisikapan nyo, hindi namin ibibigay. Nagkaroon lang ng delay dahil din sa part nyo na hindi nyo inayos yung system, yung account details nyo. So, rest assured, no, rest assured. Ma'am, Pinalaki kami ng magulang namin na may takot sa Diyos. At yun ang pinagmamalaki namin na hanggat maaari, kung ano yung pinagsikapan natin sa bawat isa, ibibigay namin yun. Huwag niyo po kami itulad sa ibang company. Okay? So, there are times na it's normal na may mga binabato sa amin, but before kayo magbato ng issues, please clarify. Clarify niyo muna. Kasi hindi ho madali na pagbibintangan kami
Dahil ang aming intentions ay malinis pang aming intentions. We are working together para magtaas ng bawat isa na kahit papaano kumita. Dahil sa hirap ng sitwasyon ng ating dito sa Pilipinas. So sa ganitong paraan, kahit papaano makakatulong tayo, no? So, yun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Kung meron man na issues with regards to this, please clarify. Okay?